Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, or magandang tanghali po sa lahat ng mga nakakapakinig. Ako nga po pala si Pastor Jula na naka-base po dito sa Light of the World Ministries sa Ahua, Hawaii. Narito po ako upang magbigay sa inyo ng mensahe, isang maliit o short na mensahe lamang po tungkol sa gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tunay nga po na mahal tayo ng Panginoon. Malalim talaga ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Dahil una na lang, nagpapatunay na po yung pagpapadala niya sa Panginoong Hesus sa mundong ito upang tayo po ay tubusin sa ating mga pagkakasala. Nais ko pong basahin sa inyo ang Romans chapter 5 verse 8. Sabi po dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, mga kapatid, tandaan po natin na minahal tayo ng Diyos kahit noong tayo'y makasalanan pa. Yan po yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay napunta sa mundong ito upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Una ko pong ibibigay sa inyo na isang characteristics ng ating Amang Diyos sa kanyang uri ng pagmamahal niya sa atin ay yung sinasabi po na unconditional. Unconditional love. God's love is not based on anything people do, but rather on God's own desire to have a relationship with people. Sabi po dito, ang pag-ibig daw po ng Diyos ay hindi nakabatay sa anumang ginagawang ng tao, kundi sa sariling kagustuhan ng Diyos na magkaroon tayo ng kaugnayan sa mga tao, nang magkaroon siya ng kaugnayan sa mga tao. Yun nga po, gumawa siya ng daan upang tayo ay makasundo niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Noon po ay kaaway niya tayo, subalit talagang mahal niya tayo dahil kahit tayo ay kaaway niya, gumawa siya ng paraan na tayo po ay makasundo niya. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ipinanganak siya para tayo ay tubusin. Bakit? Doon po natin makikita na concerned yung Diyos sa atin, sa ating kalagayan. Kasi alam niya na kung hindi tayo tutubisin ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay mapapahamak. Mapupunta tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yan po yung katotohanan. Ano po? Hindi sinabi ng Diyos na mamahalin ko lang kayo kapag ginawa mo ito. Mamahalin ko lang kayo kung susundin nyo ito, kung gagawin nyo on. Hindi po ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay unconditional. Wala po siyang hinihingi na kahit ano sa atin. Sadyang mahal niya talaga tayo. Kaya nga po sabi ko kanina, siya na yung gumawa ng paraan. Paano niya tayo makakasundo? Siya na po yung gumawa ng lahat-lahat upang tayo po ay tunay nga na hindi mapahamak sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ganyan po kalalim yung pagmamahal sa atin ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, palagi tayong manalig sa ating Panginoong Hesukristo. At sa mga hindi pa po nakakatanggap sa Panginoon, tanggapin po natin ang Panginoong Hesukristo dahil kung wala po ang Panginoon, wala po tayong kaligtasan. Nasa Kanya po ang kaligtasan. Sabi po sa banal na kasulatan, siya yung daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. Kaya kailangan po natin tanggapin ang Panginoon dahil siya naman po talaga yung katotohanan at nasa Kanya po ang buhay. At siya lang yung daan upang ang tao ay maligtas. Hindi tayo pwedeng umiskip sa Panginoong Hesukristo kasi siya lang yung binigay ng Ama.
At wala na pong iba na ibinigay ang Ama sa ikaliligtas ng mga tao. So, nakikita natin na ganun talaga tayo kamahal ng Amang Diyos. At hindi lang ang Ama nagmamahal sa atin, gayon din naman ang Panginoon. Dahil inalay niya po yung kanyang buhay, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Kung makikita po natin talaga na napakabuti ng ating Diyos, yung pagmamahal niya sa atin walang katumbas, hindi matutumbasan kahit nino man, kahit ang pag-ibig ng magulang natin sa atin, kahit ang pagmamahal ng husband or wife sa atin, o pagmamahal ng mga anak sa atin, hindi po nila kayang tumbasan yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos Ama. So, dapat po, tumbasan po natin, kahit hindi natin kayang tumbasan yung pagmamahal ng Diyos Ama, ang ano na lang po natin din, yung pagmamahal natin sa Kanya, yung unang-una na Siya yung mahalin natin. At nawa po ay maramdaman po natin sa ating puso kung gaano niya tayo kamahal. Makita po natin yun kung gaano niya tayo kamahal. Napakalalim ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo na mahalin din natin ang Panginoon. Unahin po natin na Siya ay mahalin. Higit kanino pa man. Sabi nga ng banal na kasulatan, and love your God with all your heart, soul, and strength. Sabi naman sa ibang translation, with all your mind, sabing ganon. So, mahalin po natin at tunay nga po na sa pagmamahal, meron po siyang magagawa sa ating buhay, sa ating pagmamahal sa Kanya, higit pa doon na meron siyang kayang gawin sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga po, ako po ay patuloy na nagsasabi sa inyo na ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi po matatawaran. Sobrang lalim ng pagmamahal niya sa atin. Nawa po, yun yung patuloy natin na makita sa Diyos. Yun yung patuloy natin na makita sa ating Panginoong Hesus. Huwag po natin na baliwalain yung pagmamahal na ibinigay nila sa atin. Kumbaga po, para sa atin din yun, para sa ating lahat. Wala pong mawawala, no? Kung ibibigay natin ang ating pagmamahal sa Diyos ng higit sa ating sarili, wala pong mawawala doon. Bagkus, pagpapala po, spiritually, physically, emotionally, ganun po, higit pa po doon. At makita po natin ang kadakilaan ng Diyos. Amen.